it's my prayer time, my devotional time. So I want to share my verse to you today. My verse for today is about those who remain in Him, He also remain. But those who did not remain, anong sabi? Huwag kayo ma-surprise kapag sasabihin ko ito kasi hindi ito galing sa akin. Galing ito sa Bible. Yes. Ito about ito sa yung faith sa Panginoon. Sabi niya, He cut off every branch that bears no fruit in me. Who is me na tinutukoy dyan? Si God. Yeah. He cut off every branch that bears no fruit in me. It means yung hindi nag-remain sa Kanya. Tumalikod sa Kanya. Malalim ito na meaning, but this is the truth, you know. And while every branch that does bear fruits, He prunes so that it will bear more fruits. Yeah? Katulad ito sa isang kahoy, di ba? Ang kahoy, ang daming branches, mayroong maraming sanga, daming mga sanga, but hindi namumunga. Yeah? Anong sinabi ni God sa pasumbingay? It is only a parable. No? He will cut off this one, never bear fruits. Cut off kapag hindi namumunga ang mga branches sa isang kahoy, daming branches that kapag hindi nag-produce ng fruit, He will cut it off and throw them and burn into the fire. Ang mga branches na namumunga, anong sinabi ni God? He prunes it so that it will produce more fruit. Kumbaga, ang mga branches na namumunga, alagaan, diba minsan inaalisan mo ng kung ano-ano mga ano para talagang maganda ang kanyang bunga, aalagaan pa. Yan ang example, diba? Tayo naman sa mga mga nagtatanim, kapag namumunga, talagang alagaan, yeah, pero kapag hindi, tapon na lang at susumugin. Ganun lang din yan sa buhay na ating pananampalataya sa Diyos. Kapag hindi tayo mag-remain sa Panginoon, kapag hindi tayo namumunga, kumbaga hindi natin i-share ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Remember na ang sabi ng God, okay, go to all the world and preach, proclaim the kingdom of God into all creatures. At sabi ko, ay hindi naman tayo makarating doon kung saan ibang bansa. Dito na lang. Mag-share ako, may makapanood, mabibless sila, mabago ang buhay nila din, and God is so happy. Angels, thousands of angels are rejoicing. Isn't it? Yeah? Kasi yan ang commission na ating tutuparin. Yeah. Sinabi ni God, go to all the world and preach the good news. Tell them about the good news. Yeah. Ano ang good news? Na tayo ay mamumuhay na may takot sa Diyos. Tayo ay mamumuhay na kasama ang Diyos sa buhay natin. Hindi ating sarili ang masusunod. Kasi kapag ating sarili ang masusunod, wala si God sa buhay. He is not Lord of your life.
Kaya ang mga branches na hindi namumunga, mga unproductive, tumalikod sila, nag-backslidden sila, hanggat sa huminto na sila. Yan ang sinasabi na itatapo na lang at susunugin na. Alam nyo yung mayroong sa Bible nakasabi, when the time of judgment come, the righteous will go to heaven, and those who choose to follow this world, not the will of God, so doon sila. So anong sinabi ng Bible? Itapon ka doon. Doon ka sa eternal na walang katapusang sufferings. Yeah? Mainit. Ang sabi, describe ng Bible, mainit doon. Walang katapusang paghihirap. Biblia, sabi yan ng Bible. The Word of God, hindi ko yan sinabi. Yes, I share lang sa inyo. Share ko lang sa inyo lang. Kasi sabi nga ni God, huwag mong itago ang nalalaman mo. Kasi kung walang mag-share, walang magsasabi, paano nila malaman? Yeah? But sa mga time na yun, hindi na kasi sekreto ang Word of God. Ang Word of God is known throughout the world. May mga magagandang gadget na ngayon sa computer, sa mga cellphone, sa laptop, sa tablets, sa mga news. Yeah? Andun doon na lahat. Kaya hindi sekreto ang pag-share ng Word of God. Kaya lang, ang mga tao ay ini-ignore lang nila. Ang dahil wala lang sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya, sabi ni God, turn to me and be saved. Remain in me and be saved. Remain in me and I will remain in you. Okay? Mga sino mang panood nito, itong aking live, itong aking recording, hanggat itong recording hindi ko i-delete, ay magre-remain ito sa aking account. At mapapanood ito ng buong tao from the next generation kapag may published ko ito. Yes. Time to time, mapanood talaga ito. Kaya sabi ng Lord, remain in me and I will remain in you. Be productive. What I mean. Don't keep the Word of God in your heart. Share it to your neighbor, to your family, to your friends and loved ones. Tapos mo na i-share, na isabi mo na nasa kanila kung tatanggapin nila. Right? Kasi hindi ko naman hawak, hindi mo hawak ang kanilang will, ang kanyang kalooban. Sabi ni God, dalawa lang ang your will and God's will. If you follow your own will, it means you did not submit to His Lordship. Yeah, you follow your own way. Kaya in the church, we have our pastor. Siya ang haligi ng bahay, ng tahaan ng church. Jesus is the vine and we are the branches. But mayroon tayong leader na nilagay ng Diyos para sundin natin at turuan tayo at tayo ay maging productive at mamumunga at ipalagana ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. How? Only God knows. Once you share the Word of God, ang kaibigan mo napunta sa Amerika, shinare niya rin. Shinare mo sa isang kaibigan na punta sa Canada, napunta sa Australia, napunta sa Middle East country. Then shinare na. All over the world you can share. Okay, God bless us all. We love you. Remain in the Lord and He will remain in you.